Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Nga pala, may ginagawa dito sa bahay namin. Kaya baka may marinig kayong nagpupupokpok mamaya-maya. Kasi yun nga, may ginagawa kasi dito sa bahay namin. Kaya pasensya na kung medyo maingay. Saka kakagaling ko lang sa sakit, ha. Pang 9th day ko na ngayon. So, hindi pa rin ako masyadong magaling. Kaya pasensya na rin kung inuubo pa rin ako. Okay? Kasi hindi pa rin masyado gumagaling yung plema ko. Anyways, magsimula na tayo. Wala tayong bida dito, oh. Pero mamaya may clarifier cards tayo. So, baka may lumabas na tao sa clarifier cards. Mamaya. Sa ngayon, ang meron tayo, 9 of Cups, 8 of Wands, the World, Justice. Ano kaya itong wish? May 9 of Cups tayo, oh. Saka 8 of Wands. Magandang combination. So, dito sa 9 of Cups natin, so, may wish na maaring mangyari. Depende kung anong gustong mangyari ng bida. Siyempre, yung bida yung Leo. Diba? Kaya lang, maganda kasi kung may description tayo, diba? Para malaman nyo kung kayo ba yung bida sa reading, yung person nyo, o kakilala nyo. Kaya lang, wala pa sa ngayon, eh. Wala pang tao. So, again, may wish dito na maaring magkatotoo. Na para bang magiging masaya at contented yung bida natin. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero ayun, asahan natin na may wish na magkakatotoo o nagkatotoo na, magiging masaya at feeling contented o contented. Ito kasi 8 of Wands, may nabasa ako na siya eh. Great hope, great speed. Ano ba yung specific na sinabi? May kinalaman siya sa pag-overcome ng trial. Na mag-lead sa happiness. Ganun ang dating. The World. Ito kasi ay card na ng completion. So may something na mag-end. Sabagay, na-overcome ang trial dito. So, malamang-lamang talaga may mag-e-end. Itong part na to yung ika-clarify natin tong The World. Maganda yung Leo Justice. Ano kaya tong The World?
Kasi celebration card din yan. Pwede nga rin peace. Peace, success, ending, completion. O pwedeng migration, relocation, traveling. So, ngayon yung the world, kinlarify ng Knight of Swords, Three of Pentacles, at the Hermit. So, ang dating sa akin, may success success regarding, sabihin natin, nagkaroon ng dishonesty sa Hermit. Kasi ano rin siya yung Hermit, pwede rin siyang roguery. So, yung roguery ay may kinalaman sa, yun nga, pagiging mischievous, dishonest, pwede rin siyang meaning ng Hermit. So, saan nanggaling yun? All about collaboration, teamwork. Para siyang broken promise dito sa Knight of Swords. Pag pinagsama na natin lahat-lahat, magiging communication na to. So, ang dating, yung iba sa inyo, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, may mga ako sa kanya na mapasok yung Three of Pentacles na may teamwork, collaboration, tapos hindi natuloy, pinasa lang sa wala or na-scam. Or again, broken promise. So, ang dating sa akin, dahil nandito nga yung the world, so pwede rin siyang may kinalaman sa peace. Depende sa tao. Kasi may iba naman na hindi agad-agad nagpapatawad. So, kung hindi siya, kung yung tao ay hindi tipo ng tao nga na madaling magpatawad, edi mag-move on na lang siya. Ngayon, kung gusto pa ng reconciliation, possible pa naman, basta dun naglalaro yung problema sa dishonesty, roguery, pagiging mischievous, na parang may kinalaman din sa lying, broken promise, o pinasa sa wala.
Kasi may end card tayong justice eh. So, depende kung ano bang gustong mangyari ng iba sa inyo. Kung gusto ba nila ng karma or literal na justice sa pangyayari na sabi nating na-scam sila or binitray ang trust. Kasi kung ganon, dito papasok yung justice in a way na may consequence yung bad actions or bad deeds. Makakarma yung gumawa ng kalokohan sa iba sa inyo. Ngayon, depende nga eh. Sabihin natin ang gustong mangyari ng iba sa inyo ay reconciliation. Maganda yung justice in a way na itutuwid na yung pagkakamali or hindi na ulitin yung pagkakamali. Ang dating dito, whether nangyayari na to, mangyayari pa lang, pero maglagay pa tayo ng ibang information para lang mas clear. Kung saan nanggaling yung mischievous, yung pagiging mischievous, dishonesty. Ano yung sinabi ko kanina? Mischievous, dishonesty. Galimutan ko na. O betrayal. Scam. Ayun na, inubon na ako ng bonggang-bongga. O lying. Broken promises. Yun. Isa ba yun? Dito sa relationship, kasi may romance tayo, nandito yung Cupid eh. Kasi pag lumabas yan, ibig sabihin yan, dating, hookup, crush, one night stand. Oh my god, basta to, romance, parang pinaasa sa wala, or sabihin natin may kinuha lang sa kanya, like katawan, tas after nun naglaho ng parang bula, kaya parang feeling betrayed. Pwede rin kasing ganun eh. So again, dun maglalaro yung topic natin sa pinaglaruan yung feelings ng iba sa inyo when it comes to love. Kahit dito, biruin nyo, nandito yung mirror na basag pa. Kasi since basag na siya, di naging siya sa separation, breakup, bad luck, or misperception. So, doon na rin papasok yung broken promises, maling akala. Baka na-victim yung iba sa inyo ng love scam or narcissist. User yung dumating sa buhay ng iba sa inyo. Diyos ko po. May kinuha lang, like money, katawan,
After nakuha yung gusto dun sa iba sa inyo, tas ayun, naglaho ng parang bula. Kasi ito, may child tayo. So, may meaning na may kinalaman sa immaturity. Pagiging playful. Pero, more like short-term connection lang to. O non-committal. Doon pumasok to, itong mga pinagsasabi ko sa the world. Tapos may justice pa nga, depende nga kako sa sitwasyon ng iba sa inyo, kung anong gusto nilang mangyari, kung anong klaseng justice ba to. Gusto ba nila ng karma? O gusto lang nila tumino yung tao? Depende. Anyways, dahil romance to, edi relationship reading, di ba? So, dahil relationship reading, maglalagay tayo ng clue. Ito yung possible person o partner ng Leo sa reading na to. Pisces, Cancer, Libra. Ngayon, kung hindi para sa inyo tong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo. Kakilala o idol, ito yung possible zodiac sa inyo. Aquarius, Capricorn, Libra ulit. Excuse me. May isa pa pala tayong clue. Okay? Same instruction. Kung di man para sa inyo tong clue, edi baka para sa person nyo. Kakilala o idol, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may taong kalbo. So, ito naman may buhok. Ito kalbo. Ito may buhok. So, yung buhok niya ay straight daw. So, may someone dito na Hispanic o Latino. So, pag ganito, may lahi. Ibang lahi. Okay? Mga lahing Espanyol. O yung language nila ay Spanish. Ngayon, kung di man literal na foreigner to ay lahi. Kasi tayo rin namang Pilipino di ba, nalahian din ng Spanish. Nung nagyera, di ba? Kung di applicable tong Hispanic o Latino, edi sabihin na lang natin foreigner. Or may someone na nasa abroad. So again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Ito, scars. Siguro isipin nyo, asan yung scar? Ayun. Hindi lang halata. Pero ayun yung scar niya, ito. So, may peklat. Noticeable na peklat. Obvious na peklat. So, yun yung mga clue. Wala pa. So, itabi ko lang tong ginamit kong deck. Dito na tayo sa susunod na deck ng card. So, sa part na to, ito yung fast. Kung kay Boy Abunda may fast talk. Ito, fast read. O fast message. Kaya dalawang card lang para mabilis.
para makarami tayo ng information. Yun nga lang, pag di ko talaga maintindihan, edi saka ako gagamit ng clarifier cards. Okay? Pero usually, 2 card lang. Kung di siya, tarot. So, ngayon, meron tayo ditong consultant, Consultant City House. So, malamang-lamang, yung consultant na to, ito mismo yung, bida natin. Siyempre, yung Leo. Okay? Hindi ito yung crosswatcher, yung Leo talaga. Okay? Leo na lalaki. Basta may lalaki dito eh. Leo na lalaki. Kung crosswatcher, edi Leo nga na lalaki. Paano kung crosswatcher ay lalaki? Edi siya to. Basta lalaki na lang siguro. Parang hindi na magkalituan. Babae nanonood, dito yung lalaki na lalaki o masculine energy na person nila. Kung lalaki yung nanonood, di siya to. Huwag siya mag-alala, okay? Kasi nandito tong City House. So pag nakita ko yung City House, siya yung card ng comfort, protection, safety, security. Okay? So, sa madaling salita, may time na makakapag-relax siya sa period na to. May time magkakaroon siya ng time para sa pamilya niya, whether sarili niyang pamilya to o biological family. May panahon ba para sa get together ng mga taong malapit sa buhay ng lalaking to? So, sabi ko nga sa inyo, maganda, diba? Magiging somewhat at home siya. At makakapag-relax. Kakaroon siya ng peace of mind. O baka magbabakasyon siya sa hometown niya. Anyways. Oy. The consultant ulit to. Pero ngayon, babae naman. So, same instruction. Babae ngayon ang bida, ha? Kasi ito, lalaki consultant. Ito nang babae. So, anong meron dito sa babaeng to? Ganda din to. Pleasant pastime. So, ibig sabihin, magkakaroon siya ng panahon. Yung babaeng yan. Whether kayo to, o person nyo. Para makapagsaya-saya, pleasant pastime eh. Pag nakita ko yung mukha siyang entertainment, party, celebration, festival, o parang nasa perya ba? Ganon. Masaya. So, again, kakaroon tong babaeng to ng panahon para makapagsaya-saya sa period na to. O sabihin natin, may wish na maaaring magkatotoo or expectation na maaaring mangyari. So, sa madaling salita, may good news na paparating. Okay? Ay kasasaya ng babaeng to. Ngayon, punta na tayo dito sa huling deck. Ano pang masasabi nito? So, 2 card lang ulit. Dalawa lang. Receptivity.
So, sabihin natin, sa period na to, may someone, whether kayo, o someone else. Kasi magiging playful, na para bang hindi mamasamain, kasi may receptivity dito in a way na may parang pagbalik, para ma-reciprocate ba. So, sabihin natin, wala pa sa din, may iba sa inyo na maging somewhat playful nga sa period na to. Hindi mamasamain yun ng ibang tao, kundi magiging playful din sila in return. Kasi may iba na masyadong seryoso na ang tingin nila sa pagiging playful ay immaturity. So, sa case na to, hindi naman ganun. So, again, asahan natin na pwedeng kayo to or someone else na magiging somewhat playful at hindi naman mamasamain kasi may reciprocation na maaaring mangyari. Ano to? Creative problem solving clarity. So, sa period na to, may mga problema na masosolve na sa pamamagitan ng creativity. Doon ang galing yung clarity. Parang nagmukha siyang solution to. Solution sa pamamagitan ng creativity. So, 27 minutes na at maingay na. Kaya kailangan ko na mag-end. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.